no? Yung pangalang Kumar, lagi kong naririnig doon sa channel ni Maharlika, mga bossing. Doon sa channel ni Maharlika, nadadawit, nasasambit. Sabi ko, hindi ko na makilala itong tao na to. Bakit idinadamay ni Maharlika? Mukhang tahimik naman itong tao na to. Bakit kung ano-ano ang mga ibinibintang ni Maharlika? Yan, ganyan po nag-umpisa mga kababayan hanggang sa umabot na po ng Senado, bla 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 bla, no? Tutuloy tayo diyan. So nung pina-research ko, Team MR, research nyo nga kung ano to, kung sino si Kumar talaga. Kasi nakita po natin doon sa Senado, lumabas na po mga kababayan Lumabas. Dahil gigil na gigil si Bato de la Rosa, mga bossing di ba? Gina G siya, ipatawag si Kumar. Oh. Matagal na pong dinadawit yung kanyang pangalan, mga bossing. So ang ginawa ng tao, gumawa ng legal na aksyon. Di po ba? Gumawa ng legal na aksyon para sampahan ng kaso yung mga taong gumagamit ng kanyang pangalan para sirain siya, mga bossing. No? So paano natin i-relate ito? Ganito, nakita ko ito. Iyan ang una kong nakita, mga kababayan. So sabi ko, sila Maharlika, mahilig itong mahilig itong grupo na ito, mga kababayan. No? Yung makakita lang po ng picture, na kasama ang Pangulo, ganito na, ganyan na. O ito, ano na to, gumagawa ng kalokohan ito. Yung mga ganyan, mga bossing. Yung mga simpleng picture na ganyan, gagawan nila ng paraan para masira yung tao. 'Di ba, mga bossing? So ngayon, sabi ko, siguro nakita nitong si Maharlika itong picture na kasama ang presidente, although hindi naman po itatanggi na talagang si Kumar kaibigan po ng presidente, mga kababayan. So para mag-relate, para magtugma-tugma, gamitin natin ito. Kasi ayan, may mga picture siya ng Pangulo. O yan! Kaya po, tapos siguro nalaman na, malaki palang tao ito. Madami palang jarep ito. Madaming pera pala ito, mga kababayan. Ano? O yan, ganyan. So ngayon, mga bossing, nagkaroon na sila ng connection, no? Ma-relate na natin ito. Magagawa na natin ng problema ito. Pero mga kababayan, ang totoo po, yung taong sinisira nila, yung taong ginagawa nila ng issue, mga kababayan, eto, nakita pa po namin ito. Magagaling maghalughog ang ating mga bata dyan Ayan po, eoimanila.gov.in, no? Continuing its mission to reach Indians all over the Philippines. Kasi po si Kumar, napag-alam namin, mga kababayan, siya yung leader ng mga Indians sa Pilipinas. At yung mga proyektong ginagawa niya, mga boss, chief, amo, sir, hindi lang po sa mga Indian community nakakatulong. Basahin po natin tong balita na ito, ha? Continuing its mission to reach Indian all over the Philippines, the Embassy of India, Manila, provided supplies of face masks to Indian students of University of Northern Philippines, Bigan City, Ilocos Sur. The Embassy of India, Manila distributed 1,500 masks to Indian students in Lyceum, Northwestern University in Dagupan. The Embassy of India, Manila, along with chairman, local, Sikh Temple, Khalsa Diwan, Mr. Manjinder James Kumar. Yan po yung pangalan niya, mga bossing. At eto pa po, mga kababayan, kumbaga, nung pandemic, mga bossing, hindi na pag-iiwanan si Kumar, mga kababayan. Tingnan niyo yung tao. Diba? Bilang isang negosyante, bilang nakakaangat, kahit papaano, nung pandemic, tulong tayo. Dahil nandito tayo sa Pilipinas, tulungan din natin ang mga Pilipino. Indian in Filipino Bayanihan. April 18 po ito, 2020. Amidst the country's COVID-19 health emergency crisis, Manjinder James Kumar, an Indian national, once again responds to the needs of the time
by embracing a Filipino cherished trait, bayanihan. Just day after the lockdown was implemented, Kumar embarked on a mission doing his share pitching the bayanihan effort. Biruin mo mga kababayan. Mas Pilipino pa po yata ito kaysa sa mga Pilipinong mga naninira sa kanya, mga bossing. Umiral sa kanya, no? Yung pagiging bayanihan, yung pagiging makabayan, mga boss. Pag kinakailangan ng tulong, nandyan siya, mga boss. Malaking tao no? Madami negosyo. Kaya po, mga bossing, dito siguro pumapasok yung naisip ng mga kolokoy, no? Taniman natin ng issue. Lagyan natin ng issue. Ito po base po sa nakikita ko at base po sa pagkakasunod-sunod na hindi naman natin makitaan kung ano, no, yung dahilan nila kung bakit nila ginagawa ito dito sa tao na ito, mga bossing. No? Ito yung naisip ko. Merong mga pagkakataon na nabibiktima itong si Kumar, mga kababayan. Meron po kami nakita, nabibiktima siya nung mga talagang tanim issue dati pa po, mga bossing. Sabi ko siguro nakakuha itong mga ito ng idea. Alam niyo po yung gatasan? Para gatasan itong si Mr. James Kumar, mga kababayan. Diba? Kasi meron ng mga unang gumawa, hindi mga nakalusot. Akala siguro nila, mas magaling kami dito. Mas lulusot kami dito. No, mas kaya namin to. Gawin natin, i-relate natin dahil galit naman tayo kay Marcos at galit tayo doon sa asawa ni Marcos. Gawin natin, taniman natin ng issue itong tao na to. Tapos sabay, kaya mo pa, Kumar? Itong mga pinagsasasabi namin sa iyo, hindi namin titigilan ito kapag alam mo na. Pwede, di ba mga bossing, chief amo sir? Walang ibang dahilan po Tumutulong lang yung tao. Nataon lang po na kaibigan ng presidente. Naging kaibigan ng naging kaibigan ng First Lady o ng pamilya ng presidente. Nakitaan nila ng butas. Ito, gawin natin tulay. Gawin nating kasali sa PIDEA League, bla bla bla, bla bla bla. At mga kababayan, ako po natutuwa. Ako po ito, si Ma'am Maritel. I remember that host. Siya yung nag-start sa community ng Indian para tumulong nung pandemic. Yan mga bossing. Hindi lang po si Mark Ramos nagngangawa dito. Na gumagawa ng istorya kay Kumar. So ayan po mismo mga kababayan, sa mga pahayagan, may picture at meron po, si Ma'am Maritel. Diba? Si Ma'am Maritel, mga kababayan, saksing buhay dito sa mga ibinabalita o ipinapakita natin sa channel natin, mga kababayan. Kaya nagtataka ako, pati ba yung mga matitinong tao, gusto nilang biktimahin? Dahil lang sa politika at dahil lang din, siguro nakapag-isip-isip na yung mga yan, baka meron tayong makuha dyan. Di ba? Malaking tao yan. Kumar, kapag ikaw hindi sumagot sa amin o hindi ka nagbigay ng kung ano man, itutuloy-tuloy namin ito. Na umabot naman po sa Senado. Ibang klase itong mga ito, no, mga kababayan. Na doon sa Senado naman po, mga bossing, hindi naman po dapat ito ipinapatawag. Si Ma'am Violeta, ang laki ng simbahan ng Indian dito sa atin, sa Manila. No? Alam ko po, kasama din po siya doon sa nagtataguyod ng mga simbahan ng kaibigan, kapatid nating mga Indian. Diba? Biruin nyo yan, mga kababayan. Umabot ng Senado. Umabot ng Senado, mga bossing, na hindi naman dapat ito ipatawag.
Miski po yung first lady natin hindi dapat umaabot do'n sa pagpapatawag na yun, eh. Kasi naniniwala po ako mga bossing, sa nakikita ko po na estilo nila, 'no, kaya umaabot 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat nga sabi ng mga senador ano, dapat nga hindi nagkaroon ng 1 o hindi nagkaroon ng umpisa, 'no, yang hearing na iyan. Kasi ano pinagtatalunan? Ang pinagtatalunan lang po mga kababayan is Xerox copy. Oh, Xerox copy, nakaduda-duda pa po mga bossing na hindi totoo, na kayang gawin ng kahit sino. 'Di ba Ma'am Maggie, Ferrer, Almond Lee, Eugene Balingit, tama 'di ba? Kayang gawin ni Eugene Balingit 'yun, eh. Oh, so ang ginawa mga bossing, patawag nga si Kumar, nagkaroon ng date. Pupunta dito, okey punta. Eh, hindi po available itong tao na 'to. Kasi nga simula nung narinig niya yung pangalan na idinadawit siya, ayan nagkasakit mga bossing. Eh, ikaw ba naman ang ma-stress mga kababayan? Aabot sa Senado yung mga ipinagbibibintang na mga gano'ng issue? Sino naman po ang hindi mai-stress do'n? Kaya ako naku, kung sakali na maririnig ito ni James Kumar mga kababayan, diinan mo yung kaso. Madaming nagawang perwisyo sa iyo, 'no? Madaming nagawang pati health issue, pati pamilya, lahat. Oh, na pinagmulan yung Xerox copy na may butas ng puncher daw, sabi ni Ma'am Violeta Madarang at sabi ni Yami Licious. Mga kababayan, Diyos ko po, sa 2025 piliin po natin ng maayos yung ating mga susunod na kalahati ng senador. Ano po? Kailangan lalo po tayo ay nasa kalagayan, mga boss, chief amo, sir, na hirap yung ating bansa na umangat ulit. Tapos yung pera ng bayan, yung ating pondo, ano po, eh, hindi nila kinukurap. O sige, hindi kinukurap, pero nagagamit doon sa mga maling paraan. Nagagamit sa walang katorya-toryang mga ganito-ganitong hearing. Talagang makita mo naman pagkakaiba nung kay Risa Ontiveros, mga bossing. At saka dito sa Pideyalik na ito, mga kababayan. Di po ba? Kaya sabi ko, Mr. Kumar, Mr. James Kumar, baka naman, kung sakaling naririnig mo to, alam ko kakasuhan ninyo yung mga yun, diinan nyo, ano? Hingilin nyo lahat. Hingilin nyo lahat ng naging perwisyo sa inyo, sir. Di ba? Sir Mark, good day. Watching from land of Sugarlandia, Gayatin, Estrella. Sabi ni Ma'am Violeta, iba na pala ngayon. Basta may butas ang puncher, tunay na document para kay Bato. Totoo.